Hello church at attendees. Ang date ng recording na ito ay February 16 of year 2026. Iko-continue ko po ang series on rebellion and part 7 ito sa lecture series na ito. Dun sa review po muna, sa nakaraang pag-aaral natin, tinalakay po sa inyo na dun sa huling araw ni Moses, inulit niya o rinicite niya ulit ang Torah pagkatapos niyang may sulat lahat, makumpleto. And maliban doon, nabanggit niya ang propesiya tungkol sa mangyayari pa ring pagre-rebelde ng mga Israelita pagkatapos niya. So una ay buo ang kanyang karunungan tungkol sa pagre-rebelding mga mangyayari sa inaharap niya sapagkat ito ay galing sa Panginoon, ang karunungan niya. So superior o pinakamataas na karunungan ay ang karunungan na nagmula sa Diyos. So yung karunungan na galing sa salita ng Diyos ay matatawag na superior kaysa sa karunungan na nagmula sa siyensya ng tao. At ikalawa, makikita natin sa kanyang propesiya ni Moses na ang pagre-rebelde hindi nangyayari dahil lang sa wala na yung lingkod ng Diyos na nangangasiwa o kaya yung pastor, kundi maging nung nandyan si Moses may rebelde at kahit pagkawala ni Moses ay may magre-rebelde pa rin. So nangangahulugan lamang na ang rebelde ay hindi maaapektuhan yan ng sino man dahil yung puso niya ang magdidikta, siyang masusunod kung ano yung gusto niyang gawin. Ganun kayabang, ganun ka walang hiya at walang karunungan ang isang rebelde. So a rebel is bitter with or without a faithful leader or pastor. Then another review pa ay nakikita natin na ang perfect na karunungan ng Diyos natin, kaya alam niya ang puso ng bawat isa. So lalo na kung ito ay may tinatagong kasalanan tulad ng pagre-rebelde. And then, na ang Panginoon, ginagamit niya talaga ang kanyang mga salita na perpekto at ang kanyang lingkod. Hindi man perpekto, pero kapag ito ay sumampalataya sa salita ng Diyos na perpekto, ay nagkakaroon na perpektong pagpapahayag at karunungan din. Na ang salita ng Diyos, ginagamit niya ito para sana pag narinig ito ng object o yung tatanggap ng salita ng Diyos, ay mabigyan sana siya ng chance na magsisi. Kung mapapansin ninyo, matagal nang naka-record yung dalawang napanood ninyo na yung huling episode ng Spiritual Gift Series saka yung second part ng Rebellion Series. Sa assignments na nandun, si Ariel ay nabigyan pa ng assignments pero wala na siya, tumalikod na. So, ang isang nakita ko doon mga kapatid na maaari sanang gustong gamitin ng Diyos sana yon para yung pusong mali ay magsisi sana. Kaya lang, nauna na yung kanyang pagdedesisyon ni Ariel na pagtalikod. Bago pa man may parinig o madaanan muli yung kamalian. So lagi ang papuri at pasasalamat at pagtataas ay sa Diyos lamang kasi lagi ang Panginoon gumagawa ng paraan para sana yung tao ay hindi na magtuloy-tuloy sa kanyang pagre-rebelde, kundi siya ay magsisi na agad at humingi ng kapatawaran at tumalikod. So, sa lahat ng panahon mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, ganun. Kahit sa mga ministeryo ng mga pastor at mga guro ng salita ng Diyos. So, ngayon, part 7, tayo pa rin ay magpapatuloy sa tabernacle period. Paalala muli, bakit tabernacle period? Bawat panahon may pinipili ang Diyos
kung saan siya pupunta para makasama ng kanyang mga tao, at bawat panahon na yon may tinalaga siya na dapat yung tao sumunod sa kanya, at pupunta siya doon, ang presensya niya makakasama ng mga tao niya, yung sumasampalataya sa kanya, kung susunod yun. So mula sa desert kila Moses, ang tinalaga ni God is tabernacle, na bahay niya. Bago noon, sa mga patriarka, sila Abraham hanggang kay Israel, Jacob, altar. Ang tabernacle, bahay ng Diyos na malawak, made up of leather, galing sa balat ng hayop, and then ang mga objects na nasa loob ng tabernacle ay made up of gold, napakagandang mga kahoy at iba pa, at mga magagandang tela. So pagkatapos ng tabernacle period, ang pinalitan ng Diyos ito ng temple. Ang temple naman, fixed na yon. So, tabernacle pa rin tayo, pero bago na ang leader. Part 7 ito. So, ang text natin ngayon ay Joshua chapter 1. Ang laman ng chapter 1 ay ito yung pagbibigay ng komisyon ni Jehovah God kay Joshua. Tinawag na ni God si Joshua para siya na ang maging bagong lingkod niya at pamunuan ang kanyang mga tao papunta doon sa lupang pinangako. So ito ay after na ni Moses, at nabanggit sa chapter 1, verse 1 na namatay na si Moses, and post-Moses ang panahon na ito, and pre-crossing, ibig sabihin bago sila tumawid sa Jordan River, papunta na ng from east to west. So ang location is east part ng Jordan, pero yung mga lupain na yun, occupied na siya ng dalawa kalahating tribes ng Israel. Si Reuben, si Gad, saka ang kalahati ng tribe of Manasseh. So si Joseph, mayroong dalawang anak, Ephraim and Manasseh, and then yung dalawa na yon, dahil hindi naman nakasama ni Israel si Joseph, so ang tinuring niyang anak para magpatuloy sa lineage si Joseph ay si Ephraim and si Manasseh. So nung time ni Moses, ang leadership ni Moses, ang natalo lang nila ay yung mga Amorites, yun yung nasa sa eastern side ng Jordan River. The Amorites, yun yung mga giants, ano. So basahin ko lang saglit ang chapter 1, verse 1 hanggang verse 2. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. So, yan ang panahon nito pong gagawing pagtalakay ng Joshua chapter 1. So, bago na tayo po dumako doon sa pagtalakay, manalangin na tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na talakayin po ang Joshua chapter 1 sa pagtitipon. Paalala niyo po sana ang mga nagdaang pag-aaral tungkol sa rebellion, at bigyan niyo po ng karunungan bawat isa na interesado at na nakikinig at naniniwala para mapagdugtong-dugtong ang pag-aaral. Makita po ang extent ng rebellion ng mga Israelitang nanirahan, tumanda sa Ehipto, at maikumpara ito sa panahon na kapag matagal na po ang tao na walang pagkilala sa Diyos, ay talagang napakalalim ng pamumuhay na mali na dapat pong pagsisihan. At lalo po, Panginoon, maging pagpapala sana at hamon ang pag-aaralan naming tribes ni Israel, kung ano ang ginawa nilang commitments sa harap po ninyo, sa harap ng bagong leader na si Joshua, lalo na po laban sa rebellion. Pagpalain niyo po sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. So,
titingnan natin ang mga references bago ang pagpunta natin sa sa mga bagay na dapat nating tandaan. So, magmumula na po ang reference natin sa verse 10. 10 and 11, ang sabi sa dalawang verses na ito, Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the host and command the people, saying, Prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. So pagkatapos, i-commission ni God si Joshua as the new leader. So si Joshua, in-implement niya na agad ang pagbibigay ng instruction through the officers na lang ng bawat tribe. So binigay niya, pinasa niya yung instruction sa officers. Yung officers ang magpapasa nito sa mga tao. So the host, pass through the host. And so una, sa pagta-travel na ito, lagi nauna ang army. And then sunod yung mga families nila o mga non-soldiers. So yung host, and then binigyan ng utos ni Joshua. So number 1, maghanda na kayo ng pagkain. Because within 3 days ng pagkakausap ni Joshua, ay tatawid na sila ng Jordan. So hindi po ito, imagine niyo po ito na maliit na ilog. Malawak po ang Jordan River. Mamaya ipapakita ko ang map. And so pagkatapos nun, talagang tuloy-tuloy na po ang pagsakop nila o yung pagtupad nila ng misyon ng Diyos sa kanila. Verse 12 and 13. So may specific na mandate si Joshua para sa 2.5 tribes. And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, spake Joshua, saying, Remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, The Lord your God hath given you rest and hath given you this land. So, through the officers again, yung mouthpiece ni Joshua ay the officers, and the officers pumunta dito sa mga tribes na ito para pagsabihan, alalahanin ninyo yung kasunduan ninyo with the former leader, si Moses. Alalahanin ninyo. So, ang tanong is ano yun? Ano yung utos ni Moses sa kanila? And dahil binigyan na sila ng Panginoon ng pahinga, ang ibig sabihin nito ng pahinga, ang background po, i-summarize ko na lang, nung natalo nila Moses, si Joshua, general niya, natalo nila yung dalawang king, si Og, ang king ng Bashan, and then si Sihon. Ito yung mga Amorites. Sila Og, yan yung mga giants, mga remnant yan ng mga giants. So natalo nila yon, dalawang kings lang, dalawang kingdoms. Yung mga lupa na ino-occupy nun, hiningi yun ni Reuben, ni Gad, and then ni kalahati ng Manasseh. So, ngayon, sa time na yon na hiningi, pumayag si Moses, si God through kay Moses, pero ang kasunduan ay, kahit may lupa na kayo, tatawid pa rin kayo ng Jordan. Kayong mga sundalo. Kasi tulungan ninyo yung mga kapatid ninyo, the other tribes, para ma-occupy din muna nila yung mga lupa nila. Pag meron na silang lupa, bumalik na kayo sa inyong lupa, sa mga pamilya ninyo. So, tulungan ninyo. Kahit meron na kayo, may rest na kayo, kasi may lupa na kayo, tulungan ninyo yung mga kapatid ninyo. Ngayon, basahin ko po ang Deuteronomy chapter 3, verse 18. Ito po yung sabi ni Moses. Reiterate niya yung kasunduan nila. And I commanded you, ang you dito, ito yung 2.5 tribes, at that time, saying, The Lord your God had given you this land to possess it. Okay? Pero ye shall pass over armed before your brethren, the children of Israel, all that are meet for the war. So ito po yung isang verse that summarizes kung ano yung command ni Moses na inulit ni Joshua. So tandaan ninyo yung utos ni Moses sa inyo.
tumawid kayo. Tulungan ninyo sa pakikipagdigma muna ang mga kapatid ninyo until sila may rest na rin from war, from the enemies, and with the land divided among the other brothers. So, going back sa reference natin sa Joshua, sabi pa ni Joshua dito, your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan. Sa east part ng Jordan. Yung tatawirin nila, western side ng Jordan. But ye shall pass before your brethren armed. O the mighty men of valor, and help them. Yan ang command. So, makikita ninyo as a leader si Joshua, pinagpatuloy niya. Tinandaan niya kung ano yung commands ni Moses. And ipinagpatuloy niya. So dahil yun ay galing sa God, sa Diyos, ang matuwid na leader, iingatan yung salita ng Diyos na pinasa kay Moses and pinasa ni Moses kay Joshua. Iningatan niya. So isa si Joshua sa nakikinig noong inulit yun ni Moses sa Deuteronomy. And then verse 15, until the Lord have given your brethren rest. So may rest na kayo. Tulungan nyo naman yung mga kapatid ninyo para sila magkaroon na rin. As he had given you, and they also have possessed the land which the Lord your God giveth them, then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the Lord's servant gave you on this side Jordan, toward the sun rising. So, ang mga unang tribes pala na nakakuha ng inheritance na lupa ay si Reuben, panganay yan sa mga anak, si Gad, and then kalahati sa Manasseh. So, tingnan ninyo ang mapa. Ito po ang map ng Israel, and dito sa left part, right part ng picture, pero eastern part po yan. Eastern part yan. Makikita nyo sa pinaka-south. So, unahin natin. Itong line na ito, yan ang Jordan River. Nasa map, parang line lang yan, pero ang Jordan River is malawak na river. Kaya napakahalaga niyan sa culture ng Israelites kasi maraming sinusuplayan po yan na water sa mga tribes. And then, ang ilog, una, dumadaan ng Galilee Sea, tapos bumababa yung tubig. Pag nag-overflow ang tubig ng Galilee Sea, remember, dito nangisda ang mga disciples, dito ang kabuhayan nila, dito rin ang ministry ni Jesus when he was in Samaria, Galilee. And then, so pag nag-overflow ang water niyan, bumababa yan sa ilog ng Jordan. Yan. And then, nag-end up yan yung water sa Dead Sea. So, kaya Dead Sea yan kasi grabe ang salinity ng tubig sa Dead Sea. Napaka-salty. Kaya walang nagsusurvive na living thing, yung mga isda. Wala. Kaya kapag ang isang tao pumunta sa Dead Sea, lulutang talaga yan kasi nga napaka-salin yan ng water niya. So, diyan kayo ma-amaze ng wisdom ng mga Hudyo. Kasi maliban sa Mediterranean Sea, ang water ng Dead Sea talagang hindi mapakinabangan, pero na-discover nila kung paano ihihiwalay yung salt sa water so that masuplayan ng clean water, drinking water, ang lahat ng mga Hudyo na nakatira sa Israel ngayon. So dahil dyan sa nagawa, isa yan sa knowledge, and kahit man mayabang sila na silang may karunungan, ay ang pagkilala natin dahil sa pangako po ng Diyos, kaya sila tinutulungan, nakikinabang, kahit mga unbelievers sila kay Jesus Christ. And dahil dyan, yung drought sa water ng mga kapitbahay, lalo na ang Jordan, itong east part, yung land na ino-occupy ni Reuben, ni Gad, ni Manasseh noon, ngayon ay Jordan yan, bansang Jordan, and then Syria. Dahil dyan, ang Jordan nakikinabang po doon sa innovation ng Israel ngayon on water. And then, kaya nga ang Iran po, na kasalukuyan nagkakagulo ngayon sa kanila internally,
Isa yun sa kanilang pinaplano. Ihihingin tulong pag magkaayos sila with Israel. Kasi may drought ang capital city ng Iran, ang Tehran, and talagang problem nila is water, at ang Israel magaling sa bagay na yan. So, halimbawa tayo ang bansa natin, kung alisin sana mga kurakot lang, mga magnanakaw, matuto lang sa teknolohiya ng Israel, hindi lang agriculture, kahit sa water supply and water irrigation. Kaya kahit hindi kalakihan ng lupa, one of the best ng Israel sa agriculture and then sa irrigation and water. So, going back, sa mapa na ito, makikita ninyo sa right part, nandyan po ang territories na hiningi ni Reuben, pataas si Gad, and then half tribe ng Manasseh. So, yung kalahati ng Manasseh, nasa kabila na sa western part ng Israel. So, sa time na ito, tatawid pa lang ang sila Joshua mula from the right of the map papuntang left. Okay? So, ang tawag dito sa tribes na ito na nasa right, or Eastern tribes ang tawag. Another term is Transjordan tribes. Ang trans po kasi galing sa Latin na ibig sabihin is beyond Jordan. So, yung mga tribes na nauna pala, lumalabas po. Ito po yung Reuben, Gad, Manasseh. These are the also known as Transjordan tribes. Okay? So ngayon po, ito ang tawag na ay Kingdom of Jordan. Kingdom of Jordan. Dati kaaway din ng Jordan, pero ngayon meron silang peace treaty with Israel. Pero ano po yan? Pagbalik ng Panginoon, yan, i-restore ng Panginoon yung mga territories na yan na binigay niya sa Israel. So, yan po. Lalo na itong North, kilala yan sa tawag na West Bank. Yan po yung pinag-aawayan historically. Pero recently, nung nagkaroon ng kaguluhan sa Syria, na yung leader, si Assad, tumakas na. So, inoccupy ng Israel ulit ang Syria, yung West Bank. Kasi historically and biblically po, part talaga yan ng Manasseh, a tribe of Israel. So, Transjordan tribes, ito yung binigyan ni Joshua ng command. Yung command niya na inulit lang naman niya kasi command na yun ni Moses para sa kanila. So, remember, alalahanin ninyo yung command sa inyo ng first leader natin and gawin ninyo, tuparin ninyo. Now, ano ang response ng Transjordan tribes? Yun na po ang ating lesson. Yun ang kapupulutan natin ng aral. Ito po, the Transjordan tribes made two important commitments. So ano itong dalawang commitments na ito? Yun ang pag-aaralan na natin. Para sa unang commitment, ang reference natin is verses 16 and 17, same text. Ito yung sagot ng Transjordan tribes. And they answered Joshua. Anong sinabi nila? All that thou commandest, we will do. And whithersoever thou sendest us, we will go. According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Wow. So, hinighlight ko po dyan yung sagot nila. Ano man daw, lahat daw na ipag-utos ni leader sa kanila, gagawin nila. We will do. Saan man daw sila ipadala ni bagong leader, go daw sila. And then, kung paano sila nakinig kay former leader, si Moses, ganun din daw, makikinig sila kay Joshua. So, kung ikaw bagong leader, and may pressure sa iyo, mayroon ka ba sa iyo? Kaya nga laging ini-encourage ni God sa Joshua chapter 1, si Joshua, be strong, be of good courage. Yan, inulit niya yan. Di ba kung ikaw ang leader, kung ikaw si Joshua, tapos ganito yung mga members mo, ito yung congregation mo,
ito ang response sa'yo. Di ba ma-encourage ka kaagad? Kasi ito po, tanda ito na kinikilala nila si Joshua as leader. In contrast, yung mga ama nila, mga magulang nila, na mga nagrebelde kay Moses. Di ba? Kahit nga yung mga kabatch ni Joshua na spies, mga rebelde yun eh. Kaya si Joshua lang ang natira, and then si Caleb among the spies for all the tribes. Ang requirement lang nito na Transjordan tribes is only the Lord thy God be with thee as he was with Moses. So, they will go, they will hearken, provided na dapat si Jehovah God, na kay Joshua, tulad ng na kay Moses. So kung wala ang Panginoon kay Joshua, hindi na nila gagawin ito. So kita nyo, ang covenant, ang pagtupad ng kasunduan, may requirement. Naalala niyo si Abraham. Nangako ang God kay Abraham. Pero anong requirement ni God? Sumunod ka muna bago yung mga blessings ko sa iyo. You see? Kaya pag hindi ka naman sumunod, nagrebelde ka, di ang kapalit naman nun, cursing. Kaya si Moses hindi na nila kasama kasi nga nag-disobey si Moses, nagrebelde doon sa word of God, sa commandment. Hindi niya sinunod. Kaya ang kapalit naman is hindi ka natatawid. Diyan ka na mamamatay sa Moab. Naalala niyo yun? Including si Aaron and si Miriam, yung ate. So only, kaya ina-highlight ko yung only dyan. Kasi may requirement itong tribes na ito. So may kita natin ang unang commitment nila. Commitment nila to follow the new leader. Yung bagong man of God. Na take note, ang pumili niya si God, ha? Hindi yan self-appointed si Joshua. Hindi. Tulad ng pagpili ni God kay Moses, ganon din kay Joshua. Si God ang tumawag. Ang pinili niya, faithful. Commitment number 1 ng Transjordan tribes ay to follow their new leader. So, anong gagawin nila sa command ni Joshua? They do. So, command, do. Kapag sinend sila, go sila. So, itong dalawa na lang ito, makikita ninyo ang submissive na puso nitong Transjordan tribes. So, sa human level, definitely na-encourage sila na nakapahinga sila dahil may lupa na sila, tapos na yung kanilang paglalakbay, tapos na yung pakikipagdigmaan nila doon sa Transjordan. Kaso, hindi pa tapos ang pakikipagdigma kasi binigay yun ni God sa kanila, provided tulungan nila yung mga kapatid ninyo. Okay? So, kung titingnan natin yung principle ni God dito as a church, talagang nagtutulungan po dapat. Hindi porket may okay ka na, pabayaan mo na yung kapatiran, yung iba, lalo na kung walang rest yung kapatiran. So, brothers and sisters, ganun dapat ang makita nating principle dito. Galing sa Diyos toward the Israel as a people, as a congregation. And then, kung ikaw si Joshua, marinig mo ito, kung paano kami nakinig at sumunod kay Moses, ganun din ang gagawin namin sa iyo. May encourage ka talaga. Tama po. On the other hand, kung si Joshua, ganito agad ang bungad. Talagang sinisiraan siya, inaatake siya, kine-question ang kanyang leadership. Palagay ninyo, makakapagpatuloy si Joshua? O baka umatras na lang siya? So, may requirement nga lang yung Transjordan tribe. Dapat ang Diyos nasa iyo, Joshua. So, even si Joshua, he was reminded by these tribes na siguraduhin mo that you will trust and obey si Jehovah. Because kami, we will trust you and obey you as long as you trust and obey our God. Beautiful. Kasi 'di ba, ganun sa body of Christ.
So, ang source ng tinuturo ng pastor, ng teacher ay ang Word of God. And dapat ang ini-expect is every member na tinuturuan must trust and obey God's Word through the man of God. And pareho dapat, ang pastor din nagtatrust and obey. Pero kung ang members na nagtatrust and obey sa Word of God, nakikita yung leader na hindi nagtatrust and obey sa Word of God, then ibang usapan na yun. Hindi mo kailangan sundin ang leader na unfaithful, rebellious. So that is why may mga churches na hindi na candlestick ni Jesus Christ kasi yung leader, siya ang pasimuno sa kasalanan. And nakikita ng members na tinotolerate yung sin, kaya ginagaya. Kaya nakaka-corrupt. So yan po ang unang commitment. Commitment to their new leader. Punta na tayo sa commitment number 2. Ang references ay, hindi pa, before the references for commitment number 2, ito po ang evidence na yung commitment nila, tinupad nila. So jump tayo sa chapter 4 ng Joshua, verse 12 and 13. And the children of Reuben and the children of Gad and half the tribe of Manasseh passed over armed before the children of Israel. So tinupad nila as Moses spake unto them. Ilan sila? About 40,000 prepared for war, passed over before the Lord unto battle to the plains of Jericho. Kasi the first city na kanilang sinakop, Jericho. Talagang napakalaking city, fence, wall, pero ang Diyos ang lumaban para sa kanila. So, makikita po ninyo dito na pagsulat ng Joshua, tinupad nitong Transjordan tribes yung kasunduan nila with Moses and with Joshua. So imagine ninyo itong mga fathers na ito. The mga fathers na ito na iniwan ng kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak para tuparin ang Word of God. You see? For these fathers, these 40,000 fathers, matimbang sa kanila ang Word of God kaysa sa ang family, ang relationship. So, the very principle na ninineglect na ngayon. Wala nang Word of God, kaya puro lang family or relationship sa tao. So, how can a person claim na Christian siya kung ganun ang priority niya sa buhay? Ang priority must be God, and ang nakikita is Word of God. Yun dapat ang sinusunod over human relationship. Lalo na kung ang pagsunod sa Word of God will result to mahihiwalay ka sa iyong family. So you have to trust God na as you obey God, He will give the blessing. That includes protecting ang family mong iiwanan. Ganun po ang dapat makita natin dito. Okay? Pero you do not apply this sa pag-abroad. Because hindi naman ang mission ng God sa atin is mag-abroad, na iwanan mo ang family mo. Kung mag-mission ka, you need your wife. Kasi siya ang katulong mo. And you need your children para ma-build. Okay? So, punta na tayo sa reference for commitment number 2. So, reference muna bago yung summary. So, for commitment number 2, verse 18, whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death. Only be strong and of a good courage. Now, sino po ang nagsalita nito? Kasama po ito sa sagot ng Transjordan tribes. Pinapaabot nila kay Joshua through the officers. So, tingnan ninyo, naalala ninyo si Moses,
nagbigay ng warning si Moses sa kanila sa Deuteronomy against rebellion. Nagbigay din siya ng prophecy, magre-rebelde kayo. No. Nakinig ba itong Transjordan tribes? Yes. Kasi na-mention nila regarding rebellion. Expose sila sa rebellion eh. Nakita nila ng mga mata nila, ang mga magulang nila paano magrebelde. At nakita nila at least itong Transjordan tribes na hindi maganda. The wages of their sins, the sins of the fathers and the mothers. What was the wage? Death in the desert. Through earthquake, fire of God from heaven, plague of God, through defeat or death during battle against the Amorites. So, napakaganda na hindi lang sila nag-commit na mag-obey kami, Joshua, sa iyo. Sabi nila, sino man sa amin magre-rebelde, sino man sa atin magre-rebelde sa kautusan, hindi susunod sa mga salita na ipinag-utos po ninyo, karapat-dapat po siyang hatulan ng kamatayan. See? So, makikita natin dito yung commitment. Ang committed po pala, no? Ang committed sa Word of God, magko-commit by faith. Hindi naman sila inatasan ni Joshua na mag-commit kayo. Sabi lang niya, sumunod kayo, alalahanin niyo kung anong utos sa inyo ni Moses, gawin ninyo yan. Pero ang commitment, nasa kabilang party po yan. Ang sasagutin ba ng kabilang party? Tingnan natin. Ang sasagot ba nila is, ay, bahala na kayo dyan. Okay na kami dito. Ang sasagot ba ng kabilang party is, hindi ko pa sure. Hindi po. Ang faithful pala, magko-commit. Kaya yun po ang gusto kong makita ninyo dito. May vow against rebellion ang Transjordan tribes. Kasi naniwala sila sa former leader na si Moses at sa bagong leader na si Joshua. Na sila ay mga talagang pinili ng Diyos to lead them. So, commitment number 2 is against rebellion. Ano yung una? Commitment to follow the new leader, Joshua. Number 2, commitment that they will not rebel. Ayaw nila mag-rebel. Why? Because ang rebellion, it means laban yun sa man of God. MOG is man of God, si Joshua na. And then, WOG is word of God. Ang pagre-rebelde kay Joshua means pagre-rebelde kay God. Because ang word ni Joshua sa kanila comes from God. Dala-dala na ni Joshua, siya na ang tagapag-ingat through the Levites, the priests. Nandun yung commandments, 10 commandments, nandun yung Torah na sinulat ni Moses. Iniingatan niya yun. As a leader, alam niya yun dapat. So, commitment against rebellion. Why? Because rebellion, if they will rebel, it means death. They will not rebel, then gagawin nila yung command ni Moses and ni Joshua. So kaya dito, do or die. Sana makita natin na ang Word of God ganun dapat. May fear tayo sa Word of God na kailangan natin ito pa rin or else you die. Now, dying means pwedeng biglaan tulad ng nangyari sa isang Herod Antipas, tulad ng ginawa ng former church members ng Jerusalem, mag-asawa po. Alala ninyo si limutan ko. Ananias and Sapphira. So, nung nagnakaw sila, bigla silang namatay na lang. Yung isang Herod Antipas naman na gustong ituring siyang Diyos, wina-worship siya ng mga tao dahil sa pride niya, bigla na lang namatay. So, death, pwedeng biglaan, pwedeng biglaan, pwedeng biglaan. So,
di mo alam kung anong dahilan. Puwede rin pong through sakit and matagal ka magsa-suffer. Puwede rin pong ngayon wala, pero sa hinaharap ang punishment. So, matanong natin ang bawat isa, no? Tanong natin sa sarili natin, ang Word of God ba sa'yo is a matter of life and death? Ano ang approach natin, mga mananampalataya, sa Word of God na tinuturo? For you, is it a do or die? Na kailangan kong mag-obey, otherwise, it means it will be my death, my end. Ganun ba ang takot natin? Hindi nyo po maaalis yun sa mga preachers na natataasan kayo ng boses. Kasi ang preacher, the man of God, ang Diyos nagwo-work through sa kanya. Yung Word of God na pinag-aaralan, ginagamit yun ng Espiritong Banal ng Diyos para turuan ang pastor. And then ipakita sa kanya ang bigat ng salita ng Diyos, lalo na kung hindi ito susundin ng mga tao. Kaya nagwa-warn po ang pastor. Now, it doesn't mean po na nataasan kayo ng boses is mali po ang preacher. Now, remember, hindi po perfect ang pastor. True na lalo na kapag naging emotional, so pero may mga nabibitawan pong salita na hindi po tama, hindi na dapat binitawan. So, ako bilang isang lingkod ng Diyos, inamin ko po 'yan. Na ang Word of God lang po na pinag-aaralan ko ang perfect, pero hindi ako. And throughout my ministry, ay inaamin ko po 'yan na may mga bagay na pinagsisihan ko na dapat na hindi na lang pala ginawa. So, yun ay kasalanan ko at pananagutan ko sa Panginoon Diyos. Pero members, lalo na po ang mga naligtas talagang tunay, and even non-members na nakikinig, dapat ninyo makita na ang salita ng Diyos kailangan sinusunod, iniingatan. Kasi buhay ninyo, sabi nga ng mundo, nakataya dyan ang buhay mo. Pag tinali mo kasi ang buhay mo sa salita ng Diyos, talagang papahalagan mo ang salita ng Diyos. Na kung wala itong salita ng Diyos, talagang panganib po. Mapanganib ang buhay mo. So, ganun ba tayo? Ganun ba tayo ang commitment natin laban sa pagre-rebelde? Bakit may series na ganito? Kasi taon-taon na lang po, yun ang kinakaharap ng mga churches. Mga taga-Bulusan, taga-Bakong, taga-Legazpi na nakikinig. Hindi na po yan lingid sa inyo, dapat na. Mas marami po ang tumatalikod kaysa sa ang mga sumusunod, naniniwala sa Diyos. Kahit po sa ngayon, may mga hindi naman disiplinado ang estado, pero meron po nanganganib na rin eh. Yan ang pinakabago si Ariel. Tingnan niyo, sorpresa tayo lahat, Kaya yun ang delikado na tahimik. Gumagawa yan sa church, brethren. Kaya hindi po sigurado na may ginagawa sa church is okay. Obvious po na hindi okay yun, si Ariel. Pero gumagawa, tumatayo sa harapan ng kongregasyon. Namumuno pag mag-pray, hindi na pala tama. Nagpapaawit pa, hindi na pala tama. Nananawagan pa sa iba ng testimony, mali na pala siya. So, yun nga ang sabi ko sa kanya, hindi ka kinilabutan. Hindi ka nahiya. Sana ginawa mo na lang, nagsabi ka kay Brother Diyos, hindi po ako karapat-dapat dito sa harapan. Hindi ka natakot, sabi ko sa Diyos. Ganun ang ginagawa mo, pero tumatayo ka pa rin. So, yun ang wag tularan. Luke, wag tularan. CJ, wag tularan. Pati DM, Denmark, kasi siya yung unang sinabihan ko para akayin ka sana DM eh. So at least maging aware kayo na hindi porket
Di ba may kasabihan, may idiom na not everything is what it seems. Hindi porket nakikita mo sa church is okay. Oh. Tingnan niyo panlabas maayos. Ayos na ayos lagi ang buhok ni Ariel pero bulok na pala yung loob. Hindi ko naman sinasabi po na okay na lang na hindi na kayo mag-ayos. Importante yung panloob, no? Kailangan po pareho yan, i-manage natin. Okay? At tingnan ninyo na encouragement talaga ito kay Joshua. Kasi itong tribes na ito, Transjordan tribes, in-encourage nila ang bagong leader. Kung paano in-encourage ni God si Joshua. Anong sabi nila? Balikan natin yung text kanina. Sabi sa 18, sa last part, sabi nila kay Joshua, be strong and of a good courage. Alam niyo po si God, ganito rin yung sinabi ni God kay Joshua 3 times. In Joshua chapter 1 verse 6, verse 7, and verse 9. Joshua 1:6, be strong and of good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Verse 7, only be thou strong and very courageous. And verse 9, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. So you see, mahirap para kay Joshua. Siya na ang bagong leader. And alam ng Panginoon ang nararamdaman ni Joshua. For sure. Alam niya nasa puso ni Joshua. Na ang kailangan ni Joshua, encouragement. Exhortation. Kaya nga, nagawa niyang tumayo agad at mag-implement ng instruction. Pero kung yung last na pag-aaral natin, ang nagdi-discourage sa man of God, yung mga tao mismo. Ito iba na study natin. The Transjordan tribes were the ones who encouraged si Joshua. Anong sabi nila? Leader, man of God, pastor, be strong and of a good courage. So kaya, kailangan din po ba na encourage ng member ang pastor? Kailangan kaya ng encouragement mo as a member si Brother Josh? Kailangan kaya ng encouragement si Brother Leo? Yes. Now, sino po ang mag-encourage sa kanila maliban sa Word of God na pinag-aaralan? In this discussion, the faithful men. So, may we learn from this commitment. Ano? So, yan po ang commitment number 2. Now, ano ang proof na naging true sila sa commitment na number 2? Kasi pinakita ko kanina yung evidence, tumawid talaga sila, lumaban sila. So, jump tayo towards the last part ng book, Joshua 22 verse 1-3. Then Joshua called the Reubenites and the Gadites and the half tribe of Manasseh and said unto them, ye have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you. Wow. You see? Nung natapos na yung mga digmaan nila, pinatawag na ni Joshua itong Transjordan tribes para sabihin, tinupad daw po ng Transjordan tribes yung commitments. Wow. And have obeyed my voice in all that I commanded you. Wow. Diba maganda po na mapagsabihan din tayo ng pastor natin, Brother Leo, Brother Josh, na, brother, blessing ka sa akin. Naging totoo ka sa sinabi mo sa platform, o sa sinabi mo nung nag-usap tayo, o sa sinabi mo nung kumakain tayo. Blessing ka sa akin. Tinupad mo na susundin mo ang Word of God. Thank you, brother. Diba? Or sister, ganun. Diba? Sana tularan natin itong Transjordan tribes. Ye have not left your brethren this many days unto this day. So, brothers and sisters, damayan natin kung anong pangangailangan ng mga ng ibang kapatiran natin. Tulungan natin
Huwag po isipin lang ang sarili. No. May nangyari sa ating hindi kaaya-aya nung year-end fellowship. Kasi merong mga miyembro na hindi man lang po nag-contribute sa year-end fellowship. Talaga, nakakalungkot po yun. Ang isa doon, si Ariel, wala na. Oh. Ang iba doon, maliban kay Ariel, may mga trabaho po pero hindi po nakapagbigay. Talagang kayo ng mga guilty nun ng kasalanan na yun, alam nyo, wala kayo, hindi kayo tulad nitong Transjordan Tribes kasi inisip nyo lang mga sarili ninyo. Annually na lang yung activity na yun, wala pa kayong contribution. Pero ito nakatanggap kayo. Kung ako yun, hiyang-hiya ako sa inyo talaga. Nakatanggap ako pero hindi ako nagbigay. Uy, talaga po, ihiya ako nun. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Alam nyo kung sino kayo? Okay? Oh. Kayo yung ang mga kauri ninyo, yung mga namatay sa disyerto. Sa kabila nito, ang sinasabihan ko naman na mga Transjordan tribes dyan ay yung mga bahay na consistent yearly sa practice na mas masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, sa mga bahay, sa mga Kristiyano na nagbigay ng year-end fellowship, tinupad ninyo yung mga vows ninyo, commitments ninyo kay God. Keep on. Let us keep on. Kami nga wala dyan, year-end fellowship, pero hindi kami absent. Absent sa participation. Kasi masayang magbigay. Napakasayang magbigay. Kahit hindi ka gantihan ng binigyan mo, hindi ka dapat mag-expect. Kasi ang Diyos ang gaganti. Mayroong mythology, mayroong reward. At ang reward hindi lang sa langit, dito sa lupa. Totoo yan, proven na namin yan mag-asawa. Kasi nga ang Word of God para sa akin is a do or die. If I will not obey the Word of God, better for me to die. Kaya sana masaway po yung mga kababayan pa pati yun, mga kababayan yun, may mga trabaho. Matindi talaga. Inuulit po ang kasalanan para hindi na ulitin. Inuulit na iparinig para hindi na ulitin. Biblical po bang ulitin ang pagwawarn, ang pagsasaway? Si Moses, inulit ba ni Joshua? Opo. You see? So, walang papalag sa Word of God. Perfecto ang Word of God eh. Ang papalag dyan, mga papuntang impyerno po yan. Mga rebelde. Verse 4, sama natin, and now the Lord your God had given rest unto your brethren, as he promised them. Therefore now return ye, and get you unto your tents, and unto the land of your possession, which Moses the servant of the Lord gave you on the other side Jordan. Wow! Anong pakiramdam ng mga Transjordan tribes fathers? Diba? Masayang-masaya sila. Bakit po? Number 1, nag-obey sila sa Word of God. Number 2, nag-obey sila sa Man of God. Number 3, nakita nila yung mga kapatid nila, yung mga pamilya nila, may kapahingahan na din tulad nila. Number 4, uuwi sila sa kanilang mga families na masaya. May blessing ng Man of God. May favor ng God. Kaya pag kinontinue nyo nga po ito, verse 5 to 6, so talaga pong nagpapaalala lagi ang Man of God. No, dapat po be thankful kapag na paulit-ulit po na nagwa-warn, nagsasaway, nagtuturo sa inyo si Brother Josh, Brother Leo. Pasalamat kayo. Kasi tayo, we tend to forget. Ganyan ang tao, nature na po yan ng tao. We tend to forget. We tend to neglect. Kung ano yung mas importante, yun ang minamaliit. Kung ano yung dapat tandaan, yun ang kinakalimutan. Kung ano yung dapat na isa puso, yun ang wala sa puso.
Opposite dahil sa sinfulness ng tao. So, bago sila umalis, ang sinabi ni Joshua sa kanila, "Take diligent heed to the commandment and the law, which Moses the servant of the Lord charged you, to love the Lord your God and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul." So Joshua blessed them and sent them away, and they went into their tents. Ano ang baon nila? Anong baon nila pag-uwi? Ano ang pasalubong nila sa family nila? Blessing from the man of God. Ganun po ba kayo? Uuwi kayo sa mga bahay ninyo after ng Sunday, after ng Wednesday. Dala nyo ba ang blessing from God? Blessing from the man of God. Dahil sa nagturo ang man of God ng Word of God. Dala nyo ba ang blessing ng Spirit of God na nasa inyo, na dahil sa nakikinig kayo, nag-hearken kayo attentively, blessed kayo ng Spirit of God. Dahil sa nag-commit kayo, hindi lang makinig sa Word of God, kundi you will do it. Nag-commit ka, susundin mo agad. Dala nyo ba yung blessing? Sa mga nagsabi na ng spiritual gift nila no Sunday, alam nyo na dapat kung anong gagawin nyo. You develop it. You practice it. Ang iba, sinabihan ko na kung anong gagawin, pinayuhan ko na. Kasi pag pinractice ninyo, pag dinevelop ninyo, saka kayo, sunod niyan, makikita nyo ang blessing ng God. Saka kayo magkukwento kung ano ang blessing. Kaya nga po, nagbibigay ako ng assignments kasi marami po sa inyo, hindi naintindihan kung ano ang ginagawa nating program in the afternoon. Pag sinabi po kasing testimony, ang testimony, yan yung ikukwento mo paano ka naligtas. Testimony is kung paano ka dineliver ng Diyos sa isang pangyayari. Ngayon, ang isa naman dyan is blessing. Sharing your blessing. Okay. Ano yung blessing ni God sa'yo? Ito. Bakit ka blessed? Muna. Ano ba yung inobey mo, sinunod mo sa Word of God o kay God? So, unahin mong banggitin. Dahil sa ginawa ko po itong pag-obey kay God, ito po ang blessing ni God sa akin. Dahil po sa nagtrabaho ako ngayon at nagbigay po ako ng tithes and offering, ito po ang blessing ni God. Hindi ako natanggal sa trabaho. At napansin ko po, hindi kami nagkulang. So, ganun lang naman sana. Makinig tayo, makinig. Para i-improve natin. Okay? So ngayon, if you follow this Joshua chapter 22, pag uwi po nila, may nangyari dito, ikukwento ko na lang, pero basahin nyo na lang kasi for time's sake, nagiging particular po ako sa oras. Pag uwi nila, nagtayo sila ng altar doon sa Transjordan. Ngayon, nalaman ito ng ibang tribes, nagalit yung ibang tribes kasi akala nila nag-resort to false worship sila kasi may altar. Ang mandate ni God sa kanila, ang itatayo ninyong bahay ko, dapat sa Jerusalem. Doon lang, walang iba. So akala nila, itong Transjordan tribes, porket naglagay ng altar doon, idolater na, nag-apostatize na. So galit sila, ready na yung ibang tribes, girahin. Tingnan nyo, ganun ang kakomitted ang Israel, ang mga Hudyo or Hebrews. Talagang death para sa mga apostates. Ngayon, anong ginagawa sa apostates? Papapasukin pa sa bahay. So, gigirahin na sana pagpunta ng other tribes sa Transjordan. Pinaliwanag na ng Transjordan tribes na yung altar, reminder lang yon sa kanila para hindi sila makalimot sa Diyos. So, lahat po nakukuha talaga sa usapan na hindi nilang naintindihan nung ibang mga kapatid nitong Transjordan tribe. Nag-conclude agad sila na apostate na itong mga Transjordan tribe. Kung hindi binigyan ng pagkakataon magpaliwanag, nangangkamatay po yun. Wala naman palang kasalanan. So yung altar po yun, reminder lang yun sa kanila so that they will not forget that they have the duty to keep the law, to keep
worship, worshiping, serving the true God, the one and only true God. So akala nila nag-resort to idolatry. Yung mga idols ng mga Moabites na nandun sa dating naka-occupy ng territory na ng Transjordan. So, kwento ko na lang yung story po, pero basahin nyo pa rin. Yan ang masigasig pong estudyante ng salita ng Diyos. So, iiwan ko po itong tanong sa bawat isa. Will you be like these faithful tribes, the Transjordan tribes, until the end? Pagbulay-bulayan ninyo yung tanong. Pagkatapos nyo maintindihan itong lecture, pagbulay-bulayan ninyo. Kasi biblical pala to commit. You commit to the man of God. You commit to God. To follow the word of God. You commit. Tingnan nyo, ito, hindi na ito masasagot ni Ariel. Lahat ng mga tumalikod. Kasi obviously, they were not faithful. Kaya, walang end para sa kanila. They ended their lives. Pero ikaw, na nariyan, nananatili, will you be? Gagayahin mo ba itong Transjordan tribes? Hanggang sa dulo, susunod ka po ba? Kahit mahina na ang katawan, kahit pumapalya na po ang memorya, makakalimutin na may sakit na. Kailangan natin magpatuloy hanggang magbalik si Jesus Christ. Hanggang mag-rapture. Kahit pa po may mga tumalikod pa. Kaya tularan natin, kahit wala ka pang bahay, inahamon ko kayo ng mga singles, men. No, nawala na yung isang single man. Pag nagrebelde pati, ano yan, so, may mga marireveal pa niya ng mga kasalanan after. So, hindi natin alam. No? Okay, sa assignment, una, para sa dalawang boys, ito si Luke, saka si CJ. So, ang assignment para sa inyo, Luke, CJ, mag-isip kayo at isipin ninyo, ano yung isang bagay na ginagawa ninyo na makamundo, o di kaya kung hindi niyo ginagawa, napapansin ninyo sa iba, na kung hindi ito ititigil, hindi pagsisisihan ng isang mananampalataya, mauuwi ito sa pagkasira. Pagkasira mo, o kaya ikamatay mo. So ano yung isang bagay na ginagawa mo ngayon? Pwedeng isama niyo po hindi lang bagay na ginagawa, pwedeng isama ninyo ugali. Ano yung isang ugali mo na kailangan mo nang itigil, pagsisihan? Dahil kung hindi, pwedeng ikasira mo. So isa lang, isipin ninyo, ano yon, and then ipaliwanag ninyo kung bakit mali, Luke and CJ, and then ipaliwanag ninyo, pag tinuloy-tuloy mo, anong mangyayari sa iyo? Okay? So, matuto kayo dito sa lesson na yung mga Transjordan tribes, ayaw nila magrebelde kasi ikakamatay nila yon kung magre-rebelde. Para naman kay DM, si Denmark, and then si Heaven, application ninyo doon sa kwento ko po bago magtapos. So, balikan ninyo ang Joshua chapter 22, verse 7, pababa, para mas maintindihan ninyo ito. Pero i-apply ninyo yung altar na story. Ano ang pwede ninyong maging altar? Di ba yung Transjordan tribes gumawa ng altar pagbalik nila sa Transjordan? Kasi yung altar sa kanila, symbol yun na pag nakikita nila, mariremind sila na, may duty sila pumunta to worship God sa Jerusalem. May duty sila na huwag kalimutan si God, huwag talikuran si God, at pagpalit sa mga idols. So kayo, as students, college students, and then young persons, isipin ninyo kung ano yung altar na gagawin ninyo. As in, gagawin ninyo ito Isang object po ito. Pwedeng halimbawa, kwintas, o ipapatato. Tama ba yun?
o kaya ilalagay ninyo sa yung bagay na lagi ninyong makikita. Yun nga po ang simbol ng altar, na gagawin ninyo para lagi kayong mapapaalalahanan na dapat kayong maging faithful kay God. Okay? So, kung hindi po malinaw pa rin ang assignment, message lang kayo sa akin. Okay, doon muna po tayo magtapos. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita. Patuloy pong na ipapakita ninyo na ito ay mahalaga sa lahat ng panahon, kahit ngayon. At salamat po, Panginoon, sa katapatan ng Transjordan Tribes. Natularan po ito ng mga mananampalataya, ang mga may pamilya, maging tulad po nila. Ang mga singles, ay maging tulad din po nila, pati po ang mga kabataan. Tulungan mo rin po ang mga nabigyan ng assignments para mas lalo nilang maintindihan itong lesson, ay may additional para pag-isipan nila. At para po ito sa ikabubuti nila. Ganoon din po ang iba, kung gusto nilang matuto pa, ay pwede rin nilang i-apply itong assignment sa kanila. In Jesus' name, Amen.